One bottle session. On the Hello Ma'am Sir Show. Bro. And i-record lang ako kung anong para saan man. Oo. Kasi sa ano, di ba, yung ang pinaka-ano dyan, yung pinaka-issue ngayon dyan, yung ano, yung mga vloggers pa. Mga vloggers and mga online celebrities. Unquote, online celebrities na nag-file ng candidacy. Sino narinig mo? Ang nakita ko ng pinakawasak, pinakamalala. Sorry to say. Si Pares, ang pangalan ko? Si Pares. Si Diwata. Si Diwata, yun. Oo, yun siya din naisip ko pero akala ko parang vlogger yung ano. Kasi diba dahil sa ano niya, no? Dun sa negosyo. Oo, pare. Ano ba yung ano niya, yung Sino ba yung position? parang siyang parang party list na position. Diwata Pares candidacy. Putek, grabe. Sa Diwata Pares owner 6 House seat as party list fourth nominee. House seat. So, Congress. para sa Congress. Congress to. Anong pangalan niya? Si Deo Balbuena. Novena, together with other nominees, filed the group's certificate of nomination. Certificate of candidacy before the Commission of Elections at the Manila Hotel 10 City on Wednesday. This was published on October 2, 2024. 2024. So anong ba natin diyan? Tangin na. Ganun ganun kalala yung yung political ang tawag dito arena sa Pilipinas kasi yung freedom na pagtakbo is given to anyone, which is totoo naman, democratic tayo pero konting naman, delikadesa. Tanong may boboto. Kung tanong may boboto ba? puta men, Surprisingly, Mark. ano yung sabi ko sa'yo pare? Oo, maraming boboto dyan sigurado. Yung mga nakasuhan na... Madaming bobo to. Mga lason sa utak. Putang ina niya. Pero isa sa mga pinaka-recent na napanood ko kay si Willie Revillame. Grabe. Puta. Tumakbo na ba siya ulit? Nag-file na siya candidacy for Senate, I think. Amazing. Amazing. Teka sir, continue. Wala akong gusto ko talaga makatulong sa kapwa. Ako lang. Huwag niyo akong masamain. So, napanood ko yung interview niya sa 1PH ba yun? 1PH ba yung si Gretchen? Si Gretchen Ho? Yes. Yun. Sa ano ba yun? Sa TV5 ba yun? Si Gretchen Ho, TV5. So, di ba yung meron silang news channel, anong tawag doon? Program. Na 3 babae sila. Storycon? Ay, hindi. Storycon sila, Sila mga bossing yun. Ed Lingao, sila. So anyway, yung mga ladies, so interview nila si Willie. As in, kaka-file lang niya ng candidacy, may picture taking, yung hawak yung ganyan. Tapos tinanong siya. Medyo brutal din yung na yun, yung mga host na yun. Pare, tinanong siya, anong sabi sabi mo last year na wala kang alam sa mundo ng politics. Gusto mo wala siyang interest, kaya wala siyang interest, di siya tatakbo. So what changed your mind? Parang ganon. Parang basically binaliktad niya yung exactly yung sinabi niya apparently last year. So sinabi niya na parang hinanapan niya ng negative yung supposedly positive. Sabi niya, sa show ko 600 lang yung kasya sa studio, hindi ko pa natutulungan yung 600. So kung tumakbo ko, pwedeng mas marami matutulungan ko. And then, to the more important question,
paano sila matutulungan kung nandun ka na sa position? Wala pa, kaka-file ko lang eh. Tsaka, tsaka nyo na ako tanungin yan. So, nag-rebut yung isang host, sabi niya. Pero hindi yan yung normally, napag-isipan mo na. Napag-isipan mo na kung ano yung plataforma mo bago mo man lang i-consider na tatakbo ka. Medyo gotcha moment yun. Parang, yung alam mo yung, hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya. Parang umano na lang siya. Parang, ganun lang. Ano yung meme ni Dave Chappelle? Gotcha, bitch. Yung ano ba yun, Rick, sino ba yun? Yung Draghi. Siya ba yan? Yung Draghi. Si Tyrone Biggums. Yun. Tyrone Biggums. Yung puro crack yung Somebody say crack. Medyo gotcha moment yun, pare. So parang ako, The best yun. Tyrone Biggums. scholar na nangyayari. Hindi, huwag na bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Si Tito. Tito Willie Revillame eh. Ano ba yung niya? Ano ba yung mabibigay niya sa Sa palagay mo, ano mabibigay niya sa Kaligayahan na bibigyan mo sa Maraming Sa jacket. ating mga kababayan. 5,000 pesos. jacket? Lagyan ng jacket. Ewan ko. Sabi niya, ayaw daw niya ng mga naiinis daw siya sa mga nag-aaway sa Senado. So, I get. basically, referee ba siya? Ganun ba yung gusto niya mangyayari? Ano ba yung nasa utak nila? Parang sobrang bored na ba sila sa buhay nila kung bakit nagsiship sila sa Hindi ko alam. kasi hindi naman siya yung una di ba? Marami Of nang course. nangyayari niya, di ba? Sila Bong Revilla. Kahit anong reklamo natin, pare, for the past 20 years, yun yung reality ng politics. For the past 20, 30 years, I'm sure. Bata pa Diba? tayo, ganyan na ganyan na yung Kahit anong Ray reklamo. Malonzo. Mayor namin, Ray Malonzo. Sino? Dati, si Ray Ray Malonzo. Sino si Ray Malonzo? Wala ko rin Yung ng Caloocan na dating artista. Artista siya, okay. Hindi, action star yun. Parang siyang parang Bruce Lee yun dati. Ganun. Ngayon, ang namin, ang mayor ngayon sa Caloocan si Along Malapitan, which came from a long dynasty of family politician. Sa Political politics, ganyan. Sa pa yan, Well, political dynasty. Sige ba yun, 20 years na silang, yung Malapitan is 20 years na nakaupo sa Caloocan. Sila lang umiikot. Sa kanila lang umiikot ang Caloocan. Exactly. So, yan. Given na yung mga nangyayari. Ngayon, ang tatakbo ngayon yung kalaban ni Along is si Antonio Trillanes, pare. Oh, Sa Caloocan? yes. Sa As pagiging mayor. Mayor, oh. Yes. Kasi ang niya daw is para matapos na yung political Sabi yun, magbibigay din siya ng kaligayahan sa mga yung Pilipino. Ganun. Well, si Antonio Trillanes naman yun. So, sobrang yun. Grabe yun si Trillanes, hardcore. tito yun. Ultra tito yun si Trillanes. Nagulat ako na gagawin niya yun para Pero taga Caloocan ba talaga si... I think so. Ano, Parang Trillanes? taga-South siya eh. Taga-South Caloocan siya eh. Kasi kami taga-North Caloocan pa niya. Hindi yung mga taga-bundok. sobrang vocal ni Trillanes sa mga political beliefs niya. Especially Ito, sabihin ko sa inyo. Merong ang tawag dito. Ang tawag dito? Rappler.com na meron ako nakitang list ng government celebrities or online personalities that is running for government positions in the 2025
2025 elections. Yan, mga ano, ma ma kasama. Kasama si ano si Ion Perez. Oo. Ayon, si Ayon. Si Ayun Ayon. pala, Ion, sorry. Showtime. Yun medyo, Diba? ewan ko. Bagsak. Ayaw niya napagod na siyang maggong dun sa tawag ng tanghalan. Pero nakakatawa yun pare kasi si Vice is very vocal about celebrities who runs for office, 'di ba? What do you mean vocal? Anti or pro? Anti siya. Anti siya sa mga tumatakbo sa Well, sa politiko at mga tumatakbo na politiko. it's either two things, nagbago na yung pananaw niya, or tingin niya hindi pa celebrity si Ayon. Yun lang. Baka I think it's the latter. For whatever, yung nakita ko din yung di ba, nung nag-announce si Lucky Manzano, yung kapatid ni Lucky Manzano, anong pangalan nun? Yung, naalala ko lang siya as batang, yung anak ni Vilma Santos sa kanya, Sino? Ni Ralph Recto, yung bata, yung parang nag-artista dati. Tumakbo na rin for, I think, Congress din ba? Parang ganun. Talaga. Ay, nako. So, It's a wala. Political dynasties pa rin. Dyan pa rin. Saka yung mga matatagal. Bakit ba ang tanong is bakit pa rin may appeal yung mga celebrities na tumatakbo sa position. Sila kasi visible. Visibility nila. At meron, ewan ko pero marami sa kanila na parang, lalo na yung mga celebrities sa atin, halos pumapapel, or artista mainly, pumapapel ng mga good people, good guys. Meron something sa Pinoy psyche na, laging laging bida lagi yung niyan. Kaya, tsaka okay naman talaga siya. Ganyan. So, merong something about a celebrity na hindi ko naman nilalahat, pero at least yung perception ko ganun na parang, ganito, goody-good ako, parang et cetera. Tapos, at a later time, merong mga ganap na si ganito, kurakot. Di ba dati mga bida-bida yung mga inaano nun? Di ba artista yun? Parang Tito Soto, pre. Di ba? Tito Soto. Sino pa ba mga Erap Estrada. Yeah. Tapos, bida lahat. Bida. If you think about it, bida silang lahat. So far, ang affiliated sa isang celebrity na politiko na tingin kong talagang matino by far, who is an action person, sino? Is Pasig Mayor Vico Soto. Wait, hindi naman siya celebrity Hindi, affiliated lang. There's a Yeah. certain affiliation. At the end of the day, Soto pa rin siya. Pero he proved himself in a way na he handled himself well. Yun. Nakakatawa sa Very well. Kasi yung niya, yung talagang push niya sa education din. Saka Education. At saka yung niya, yung rhetoric niya sa public about galing. yung logic ng halimbawa, may something about batas. Kasi may pinakita sa akin dati yung kasama namin dito sa bahay, si ate, na parang may nire-resolve siyang problema. Tapos, meron siyang certain level of tact na mambara ng tao without them knowing na binabara sila. May ganun siya. May wit siya, ganun. Ibang klaseng wit na. Lalabanan talaga yung corruption, man. May mga parang may nakita akong video na parang building, parang merong nagpapatayo ng building na lumabag sa ordinance ng city. Parang siguro parang mas mataas yata yung building.
Parang with ganun. the yung taas niya, yung height ng building. Sabi niya pinapahinto niya yung ano, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-construct ng building. Right. What? So parang ang ginawa niya talaga, pumunta talaga siya dun sa ano, sa construction area, dun Sa sa site. sa site mismo. So, talagang napapagalitan niya yung mga tao na nag-aano nung ano. Di ba pinatigil ko na to, ganito, ganyan. Kailangan yung sumunod sa batas ng Pasig, ganito, ganyan. Ganito. So I mean, although may camera, Eh, pero hindi naman sa kanya yun eh. Hindi naman sa kanya yung camera. Parang, ewan ko. Pero parang Oo. mas, Kasi interesting nga kasi may parang siya. yung style niya, Oo. 'di ba? Parang medyo parang aggressive siya eh, Oo, totoo. 'di ba? Yeah, aggressive siya sa mga ganun, sa mga lumalabag sa batas either. Saka, paano ba, maganda yung pagkaka-explain niya kung bakit kailangan mo sumunod. Kami nga, lahat kami sumusunod, parang gano'n, 'di ba? Mga Oo, tao, oo. ganyan, Totoo. ganito. Kasi dapat man talaga ganun. Oo, di ba? Kasi kung kaya nga merong batas eh. Yung batas para sundin yung batas. Tapos bigla mong babaliin. Di ba parang for your own, ang tawag dito, for your own propaganda or your own good. Although meron din akong mga naririnig, like sa certain people na may ay konting opinion about Vico Soto. Hindi ko alam kung it's about baka hindi nila kasundo. Hindi ko naman mga friends to, pero may mga narinig-rinig daw. Anong issue daw? Wala naman. Parang yun nga, parang hindi naman daw malinis talaga. Completely. Parang gano'n. Yeah, but then again, who knows, baka kung ano man yung motivation ng mga no perspective na yun, baka mamaya isa sila sa mga sinita, kung meron silang Pero- naman parang beef or pero Pero para sa inyo ba, is there such thing na na malinis na politiko? Ano yung personal take? meron, hindi na ako bata, so Di ba? hindi ako naniniwala. Hindi naniniwala may malinis sa politiko eh. May siya eh. May mga kanya-kanyang agenda yan eh. Pero, I mean, masama pa yung pagkasabi mo na parang the lesser evil is the best, parang the best Yeah. choice. I mean, Di ba? Parang, Diba? Kasi sino ba yung hindi ko ma-quote meron nagsabi parang hindi ako sure kung political analyst, pero parang the only way para linisin mo parang isang corrupt na government is parang papatayin mo yung lahat ng 16 and above. okay. Parang medyo parang joke siya, pero it's the only way kasi everyone parang 16, hindi ako sure kung 16, basta medyo teens eh. Basta yung age na yun, let's say 16 and above, lahat yun, corrupted na in different ways and forms. So, Oh my. diba, parang, when you think about it, for example, ako, if I was still 20 years old ako, mas marunong akong maglagay sa MMDA pag hinuli ako sa kalye. And pumili ako ng path na maging politiko. Magsimula ka sa councilor or something like that. SK, bro. SK. Training grounds. Yun. Ilang training grounds. Uy, marami akong kakilalang escape. Di meron. Pero Di ba meron, hindi naman lahat. pag pinili mo yung path na yun, meron kang kargadong experience na baka pwede naman nating pag-usapan yan. Ayan In Boss. different ways, di ba? So, that makes sense. Pero syempre, hindi yun possible. So, the lesser evil, going back to the lesser evil might be the best for now. Best. Parang ganun.
Tama ba yun? Ewan ko. Different Yung strokes. Siguro, may certain truth dun sa sinabi. Pero ano yun, parang ano ba? Ano ba yung dapat sisihin sa ganyang political situation na sa bansa? Yung mga tumatakbo ba or yung bumoboto? Di ko rin alam eh. Yung feeling ko yung society kasi natin yung sa mga ano ba tawag ng term na yun? Idolatry. Idolatry. Meron tayo nung ano na sa atin yun eh. Parang 'di ba? Dahil siguro sa hirap ng buhay, parang looking up to someone na papanood mo sa TV, parang gusto mong mag-split ng bala gamit ng kutsilyo. Chilyo. Dalito lahat. Mamombyang ng kaaway. Diba? Parang Yun nga eh. nagpapantasya ka eh. And kung matutulungan mo yung tao na yun na talagang idol nyo, bakit hindi isang boto mo? Para matulungan mo si idol. Yung ano dyan, di ba? Dati sobrang lakas niya. Si Fernando po na tumakbo ng presidente. Di ba? Ang lakas niya, di ba? Sobra. Siyempre. PG. Grabe. PJ kasi talagang, ayun yung sinasabi mo, dun sa sinabi mo na yung parang idolatry type of person na ina talaga. Ayun yun eh. Parang epitome yun si Fernando po eh. Na parang may meron siyang potential na manalo eh, nung time na yun, di ba? Na parang nagreklamo pa nga yata sila, parang nag-ano pa na siya ng recount, parang ganun, di ba? Sino makalaban ni Fernando nun? Fernando po Jr. Paquito Diaz. Hindi sa Ibang topic. sa presidential vote. Presidential. Si Gloria ba? Tama ba? Yata. Gloria, oo yata. 2004 pala. 2004 presidential election. Grabe, no? Kasi, ikaw ba naman, Fernando po ka eh. Di ba? Hindi ko na nga maalala kung tumuloy ba siya or Tumuloy siya, I think. Or parang namatay siya beforehand. Sino? pare. GMA nga. GMA. GMA. Natalo ba siya? Talo siya. Wait, natalo si FPJ. Raul Roco. Alfilo Lacson, Raul Roco. Yun ang mga kandidato. Kayo men, sinong huling binoto yung presidente? Ikaw da. Hindi ako Ever kang bumoto? Ikaw ba? Ikaw Mark? Hindi ako botante. Di ka botante. Ako ang huling binoto kong presidential is si Raul Roco pati. Roco. Talagang pinaglaban talaga namin yun. Nag-ano pa talaga kami. Ang tawag dito. Nagbahay-bahay rin kami men kasama sa kami sa team ni Raul Roco dati. Kasi niwala kami dun sa plataforma niya education. It's about sa education. Niniwala talaga ako kay Raul Roco talaga. Speaking of education, ano sa tingin niyo yung in this day and age of information technology on steroids, tingin niyo tumatalino o nagiging mangmang ang majority ng mga Pilipino? Well, Just upon your personal opinion lang naman. actually, based sa statistics, recently na lumalabas sa mga Senate and Congress hearing, bagsak tayo. Yung kids from kinder ata to grade 10, sa bottom tayo ng Asia. My God. Naalala niyo dati yung yung mga parang palabas sa Channel 9 na inter-school quiz shows na Battle of the Brains. Battle of the Brains. Na ang mga bata ng mga panahon natin ay driven to beat the smartest person in the room. Pero ngayon, the way I see it is, if you're the smartest person in the room, #, dami mong alam, no?
Smart shaming. Tumahimik ka nga. Kaya ano yun eh. Kasi nga in the age of Nagmumukha mo kaming bobo. Sabang information technology, parang double-edged sword siya na kasi nga ang dami natin nalalaman, di ba? Di ba? Tapos, ngayon, yung mga bata, instead of mag-aral sa gusto nilang pag-aralan sa online, ang daming resources na pwede mong mapag-aralan kung kahit anong topic pwede mong pag-aralan lahat. Lahat. From Bitcoin, from graphic Everything. design, from music, lahat pwede mong pag-aralan. Pero natatapakan siya ng mga basurang content na mga atarantaduhan, ganyan, mga skibidi toilet. Skibidi toilet, tas yung gumaganyan-ganyan. Parang, mama, magbabiral ako. Seriously, yun ang pangarap mo, mag-viral. So, ganyan talaga eh. Yun talaga yung, Ito pare, yung dun sa PISA. Program for International Student Assessment test. Yung results natin from 2022. Nasa rank tayo na lowest out of 79 in 2018 pala. Like, sa 2022, tumaas tayo 76 out of 81 countries sa reading comprehension. Wow. Tapos yung sa math, basta ang baba ng natin. Ngayon kasi pinag-uusapan dun sa mga hearing kasi nauungkat dun sa ating former head ng Commission on Education na si Binibining Sara Duterte. Pero naman yung niya, may naman siya. May book naman siyang nilaunch. May book naman dyan ni-launch. Okay. Grabe. Magkano yung budget nun, da? Naalala ba? One for the books yun, pare. No pun intended. No pun One for the intended. books. Yung nila, yung argumento nila ni Senator Rizzo Ontiveros tungkol doon. Ano pangalan ng book niya? Isang kaibigan. Yan, isang kaibigan na bobo. Daming na-trigger dyan sa I like. My So, God, sa mga hindi updated doon, 10 million pesos yung hinihingi niya for printing kanina pa. 10 million pesos for printing and distribution of the book, that's the children's book na Isang Kaibigan, written by Sara Duterte. So, and designed in Canva. 10 million no? parang ang dami ng ang dami ng nakakay na gawa sa Canva, tapos yung ang daming bumaril ng mga writers na mali. So sobrang dami kong kakilalang book illustrators sa Pilipinas na parang nakakatawa kasi nag-generate rin sila ng mga ng mga book covers. Tangina, mas magaganda pa yung generate ng AI. Alam mo ba yun? Mas maganda pa dun sa book cover na ginawa. For me, yung educational dahil educational yung issue na yun kasi for me, dahil wala akong idea kung paano magsulat ng children's book or any book. And then so apparently, mas mahirap pala magsulat ng children's book. Oo. Ang dami mong syempre, consider. Oo, yun nga eh. So, lumalabas yung mga ganun information na ang dami palang kailangan mag-inspect kung tama ba yung pinapakitang lesson ano ba yung demeanor ng characters para kasi basically yun yung mga fundamentals ng mga magbabasa nun 4 to 6, 4 to 7 years old I guess. Mga nag-start magbasa kasi sobrang children's book eh. Strict pala yun bago ka makapag-release ng isang children's book. So, yeah. Ayok. Sayad eh. Tapos yun, yung nauungkat pare lahat ng mga laptop na binili na overpriced, tapos naka-imbak sa warehouse. Ano yung specs? 10 million. Yung laptop? Hindi na-distribute yung mga computers. i5. Yung mga ganun pare, mga i5. Hindi na-distribute yung computers. Talaga i5 na? Hindi ko maalala. Pero Parang i5 yata yun o Pentium. Basta ganun eh. Basta
baka hindi pa i-series eh. Yun yata yung problema dun, yung mga laptop. Tapos binili sila, parang 6 months bago na distribute. Tapos ang dami pang natira. So, bago So, makarating sa school yung mga gamit, obsolete na. sulit na yung tech. Diba? So, yeah. Ayun. Amazing. Pinas Amazing. talaga yun. No? Baka si Willie Revillame ang Sagot. No? Baka siya nga. Bagang sagot. Gangsta yan, pre. Sa palagi niyo si Willie Revilla may kasama siyang mga dancers sa sa Senado. Lalabas na lang yun. Kasi diba ayaw niya may nag-aaway. Once na may nagdebate na, naku, ano na yan? Diba? Q. Ano? Pag may nag-aaway sa Senado, ayaw niya kasi daw na may nag-aaway sa Senado. So once na may nagdebate, lalabas na yung floor director, yung mga dancer, ano na yan? Pinas. Sumasayaw yun, yung parang sobrang minis ko, parang micro skirt ganun. My God. Yung hindi wholesome yung yung siya. outfit. At least wala nang mag-aaway kasi, di ba? Ay, no. Pero going Kawawa. back sa yung tinanong ko sa inyo kanina na sino ba may kasalanan, yung voters ba o yung candidate? Pero sinabi si naalala ko tuloy, si Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, only taxpayer should be allowed to vote. Anong comment niyo dyan? This was back in 2013 pa to. Makes sense, I guess. Di ba? Yun yung Oo. it does make sense kasi, diba? Paano ba? Hindi ako political analyst, so kung hindi ka nagbabayad ng tax, let's say, sa bagay, kung housewife ka, yung husband mo is a taxpayer, so basically, your household pays taxes. Oo. Ano bang Mahirap tayo, no? ang ibig sabihin niya ba is kung wala kang trabaho or hindi ka dapat nagboboto. Ito sabi niya, ito kasi may old paper ang Philippine Star. Sabi niya, change the charter so that only taxpayers will be allowed to vote. Kasi kung hindi siya nagbabayad ng tax, mahirap na mahirap siya. Maski sino lang, basta bigyan siya ng pera, kahit bigyan mo ng content, that is patronage politics, sabi ni Miriam Santiago. Yun yung Naririnig ko yung boses ni Madam. Sino bang hindi? That is patronage. Ako niloloko mo. Sobrang talaga. Excuse me, I have been a lawyer for 30 years. Kasi di ba talamak yung vote buying, ganyan sa Pilipinas, di ba? Oo naman. Magkano na ba vote buying ngayon? 5,000. Vote buying, Magkano? 2.5 sa probinsya pa rin. 2.5? Yeah, no? 2.5. Di ba nakwento ko sa inyo yun? Ano ba yan? We're May talking about... kakilala ako Sige. na-overhear ko yung conversation nila sa voice chat, sa video call. Na nagkatanungan sila, Mare, dumaan na ba sila dyan? Sabi, ay hindi pa. Pero yung pamangkin ko, tatakbo. Nakapagbigay na rin ba siya? Magkano binigay niya? Okay. 2.5 lang. Nagbigay din siya ng bigas. So casual, bro. So casual. Tapos, eto nga ako, nananahimik, naka-headphones na mahina yung music. Obviously, malakas yung music, yung salita nila. Pagkatapos ng call, obviously, sabi ko, mawalang galang naman po. Pero, tanong ko lang po, ano yun? Nag-interrupt ka talaga? Hindi, pagkatapos ng question ng usapan niya. Sabi ko, ano po yun? Nag-ano talaga kayo? May nag-aabot talaga sa inyo? Oo, madalas sa amin yan. Pataasan pa nga yan eh. Minsan may nakukuha kami, 2.5, pinakamaliit, 5,000. Paano yun? Pagka so, okay, bibigyan kayo. So, paano nila may ensure na sila iboboto nyo? May mga nag-aabang doon sa botohan. Kasi siguruhin nila na yung binayaran or binigyan,
sila yung boboto. Paano po pag hindi niyo binoto, malalaman po ba nila yun? Ay, oo, malalaman nila yun. Babawiin nila sa yung pera. Grabe. Ganun ka open dun sa lugar na yun. Sasabihin ko na lang sa ano, sa Sa Patreon. Sa Patreon. sa Patreon natin, hindi sa ating maliit na GC. Ay, nako. Sa dito, yan, diyan. Normal Sa lugar talaga na yun. yan, Oo. Oh, may lahat talaga. sobrang talamak. Marami akong naririnig na ganun Oo. talaga. Parang to the point na walang luluwas pag gano'n eleksyon. Kasi walang luluwas ng Maynila sa mga kakilala namin. Talaga kasi nga, alam Kasi na nila. boboto. So, ibig sabihin, may hinihintay silang ganun, mga handouts. No? Pero yun, ganun eh. Personally, hindi pa ako nakakita ng ganyan na nag Bibigay. bigay. Pare, nakakatakot. Kasi, isipin mo, kilala ka nitong mga to, kaya ka binigyan. As in, kilala ka nila by name. Alam nila kung ilan ang tao sa bahay mo. Kung ilan yung tao sa bahay nila, may naka-allocate na budget doon, bro. Wait, Ganun ang sila. is paano yung assurance nung nagbigay ng pera na iboboto nila yung candidate na Meron nagbabantay. Sa balota. bawal yun, di ba? Bawal lang Oo. tao sa Bawal din. Bawal, pero alam nila. Bawal yun. talaga. Pilipinas, ang daming bawal eh. Ang daming bawal, pero ang daming pwedeng bawal. Actually, may napanood akong video ni Christian Esguerra with interview niya with Miriam Defensor Santiago. Ay, Miriam Defensor Santiago. Winnie Monsod. Winnie Monsod pala. Sorry. Sumalangit awa si Miriam Defensor. Ang pinaka parang last part nung video is ano ba dapat gawin ng mga botante na binigyan ng pera para bumoto dun sa candidate. Ang sabi ang kinote ni Miriam ni Winnie Monsod. Sabi niya, ang sabi ni Cardinal Sin. Daw ang sabi ni Cardinal Sin. Tanggapin niyo yung pera. Tapos wag niyong iboto. Iboto niyo yung nasa niyo na naiisip niyo talagang nararapat dun sa position. Ano masasabi niyo dun? Yun ang lumalabas ang pagiging church person ni Cardinal Sin. Cardinal. Kasi 'di ba, ang sentiment is parang kailangan mo ng pera eh. Kailangan ng pera nung kasi hindi na naiisip ng tao na yun. Ikaw ay ka lang, normal na manggagawa. Mahirap ka, wala kang source of income. Tapos ayun, binigyan ka ng let's say 2,000 pesos, no? Nasa harapan mo na eh, nangangoproblema ka ng makakain mo. Pakakainin ng pamilya mo. Diba? Pera. Ito na yung pera eh. Sige, kukunin ko na yan. Kasi ayun yung pinaka fastest solution eh. By Quick exit. during that time. Quick exit, di ba? Mabilisan. So anong magagawa ng mga tao? So, parang in a certain certain way, parang may truth yung sinasabi ni Cardinal Sin. Meron siyang bigat, may weight siya. Out of necessity. Kaya yun din yung pinagdapagtan to after nun. Naisip ko na yung si ate, kaya sila ganun. Kasi yung purok nila, pare, wala talagang parang yung education level sobrang questionable. Alam mo yun? Parang marami sa kanila talagang sangkahig santo ka. So, tuwing eleksyon, buhay na buhay sila. Dahil dun sa fact na, mamimigay na sila, handa na kayo. Ine-expect nila. Nandun sila sa point na ine-expect nila yung handout dahil election na. And they are ready for it with open arms. Kasi libreng pera. Kawawa rin natin. Boboto lang pala eh. Sige na. Kawawa yung mga kababayan natin na na-experience ng gano'n na parang wala silang
choice. Wala silang choice. Kasi pare, inalis sa kanila yung choice eh. Kita mo yung mga nag-i-impose ng education for all or something. Yung mga education bill. Pare, the moment na hindi mo inaprobahan yung education bill, you are denying the person their very basic right to fucking be knowledgeable. So, ngayon, dahil sa ganun, umaangat yung bilihin, people find themselves just, the lack of education makes people fuck each other. Gawa ng bata. Without knowing na ikalulog mo ko to by making gawa ng bata. Then comes religion. Mas marami importante. Then comes religion. Diba? So si Mayor magpapamisa. Magpapamisa ako, bless you all, ganyan, hi, hello, etc. This mass is from the family of Mayor Chene. Ay, makajos si Mayor, etc. There we go. Domino effect. Wala kang edukasyon. Ang sabi lang, humayo ka na magparami, sabi ng simbahan. Oh, no. Ay ko. So, wala. Ewan ko, yun lang yung nakita ang domino effect. Na parang, okay, lahat sila makajos, pero wala silang alam. Great. Here we go again. Hello, Stone Age. So, ngayon. So, ewan ko. Kasi pinag-uusapan din namin ni Ivy yun eh. Yep. May mga kamag-anak ako na nandun sila sa point na di ka mag-record, diba? Nag-record ako. Tuloy-tuloy. Nag-record ka ba? Okay lang yan. Seryoso? Walang ano. Seryoso? Hindi, and meron yun nga, no, parang meron ako mga kamag-anak na they found themselves in a position of financial challenge dahil sa fact na hindi naman sila kulang sa aral or something, pero dumating sila sa point na they value family so much, they make more kids. I mean, sure, buhay mo yan, pero sasabihin mo na wala kang breads, walang ganyan, hindi ka makapag-spend ng time to learn something new kasi wala kang oras, kasi kailangan mong kumayod ng, I don't know, ungodly hours. So, ayun. Yun lang naman yung sentiment ko regarding that. So, parang again, denying the people education is the worst thing that you can do as a politician. Parang, saan mo kukunin yung pera, ganyan, kailangan natin ng infrastructure, kailangan natin ng etc. Okay, great. Paunti engineer mo, parami yung trabahante. So, saan ka kukuha ng engineer? Hindi, okay. So, yung mga mayaman, yung 1%er. End of monologue. Sa panglasing to mga ganito. Sa panglasing, oo. Anyway, kaya... Lakas ng amats ng maintenance ko. Medyo, na ako. Kaya ganito mga episode, mga 1 BS episode to. Kaya ito, pang 11th episode yata natin to, sa 1 BS. 11 pa lang. 11, 1 BS. Kasi yung itong mga 1 BS episode, mga short episode lang. Mga lang namin, mga biglaang episode, no? Parang Biglang video call. Video call, yes. Video call. We're trying to do this again. Oo, GG. Para pag-usapan ng mga current events na medyo seryoso and medyo pang-usapang lasing. Oo, yun lang. Na hindi nakainom. Hindi na. Yan ang the new norm for us. So, ayun, no? GG. So, ayun, thank you sa pakikinig. Ito po ang 1PS one bottle session ng Hello Ma'am Sir Show. And thank you Yun pala yung 1BS. Oo. Sobrang tanggal na. Sa bahay mo pa ka unang Doon, no? Don't forget to follow us on Instagram.com/HelloMamSirShow. Yan, panoorin nyo rin tong episode na to sa Spotify at saka sa YouTube. Yan. Saka may TikTok na rin kami. And meron kaming Snapchat. Snapthread. Saka Snapchat. Saka Friendster. Yeah. So yun, sa pakikinig, ako po ang ipaboritong Tito Epi. Tito Daryl.
Si Tito Mark. Tita Mark. Yeah. Tito Mark. Hi, Maya. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Wave your hand. Okay.